Ngunit may hangganan ang lahat, 'di ba? Naniniwala ka naman na ang buhay natin sa mundo ay may hangganan. Yes po. Naniniwala ka din ba na kapag ang pangarap ay mailap, kailangan ng bitawan? Iisa ang hangarin nyo, ang magtanghal Yes po. sa pamamaraan ng moderno, no, na natawag nating pamamaraan ng modernong sining. Ano ang kayang maiambag ng bawat isa sa inyo upang mas lalong makilala kayo sa mundo ng entablado at mga pagtatanghal? Kaya siguro po yung iba't iba naming characters. Ayan, sa Velvets po kasi, meron kaming iba't ibang characters. So, sa tingin ko, maganda na may ganun kami. Kasi pag pinagsama-sama siya, magkakaroon ng isang unit na powerful, na cohesive, and ayun, inspiring, I guess. Balikan mo nga yung 15 taong gulang na Lara. Sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa'yo ngayon? Lupit mo, girl. Kasi mag-isa ka lang pero may pangarap ka. Malayo pa, pero malayo ka na. So, ang lupit mo. Bilib ako sa'yo. Hindi ko in-expect na aabot ka sa ganitong punto. At thank you dahil nangangarap ka at nabubuhay ka para sa pangarap mo. Ang isang Lara ba, hanggang kailan magiging matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay? Hanggang buhay po ako. Kasi yun na naman talaga, pag buhay ka, may pagsubok eh. Diba? Habang may buhay, may pagsubok. At habang may buhay, may pag-asa. Yes, tama. Ngunit may hangganan ang lahat, diba? Naniniwala ka naman na ang buhay natin sa mundo ay may hangganan. Yes po. Naniniwala ka din ba na kapag ang pangarap ay mailap, kailangan ng bitawan? Mahirap na tanong yan, ha? Napaisip ako dyan. Ako sagot. Ano ba? Bitawan? For me kasi parang hindi ko po kakayanin. Bilang, alam ko nung bata pa ako na may dami ko napapaniginipan na nasa entablado daw ako, superstar daw ako, ganyan. So parang mahirap for me na bitawan. So mahirap din na ipaglaban, pero doon na lang ako pupunta dun sa mahirap ipaglaban kaysa dun sa mahirap bitawan. Parang ganun po. Paano mo mailalarawan ang sarili mo? O paano mo ilalarawan ang sarili mo na naiba sa mga kasamahan mo sa Velvet? Naiba. Ano ba? Siguro, dahil ako po yung pinakabata, siguro yung energy ko, mas explosive pa sa ngayon. Siguro yun lang naman yung nilamang ko sa amin. Yeah. Siguro ako yung medyo matagal pang manghina pagdating sa energy. Parang gano'n. Medyo dun pa ako consistent, kumbaga, sa energy po. Okay. Lara, natakot ka ba na ang ganitong uri ng mga pagtanghal ninyo, yung mapangahas, moderno, at may pagka-liberated, natakot ka ba na may ibang pagtingin ng mga kapamilya mo, mga kaibigan mo, at kasamahan noon sa mga naging pagtatanghal mo rin? Sa pamilya po, yes. Pero sa mga nakasama ko sa pagtatanghal noon ay hindi naman, since artist din naman sila. So malaking bagay din po siguro dahil inaral ko rin naman siya, naging open po yung mind ko sa mga iba't ibang expression ng pagtatanghal. Medyo natakot lang ako syempre sa mga kapamilya ko, ganyan, bilang mga Kristiyano, mga conservative, ganyan. Pero eventually, naman po din, natatanggap nila kasi ako pa rin naman yun. Parang ganun po. Ano ang konsepto mo ng kagandahan? Kagandahan? Siguro po mindset. Mindset lang talaga siya eh. Sexiness, mindset yan. Hindi siya kung gaano ka kapayat, gaano ba kaliit yung waistline mo, gaano ka ba katanghad, gaano. Mindset siya. Siguro sa mindset po, ayun yung kagandahan. Kapag maganda yung mindset mo, everything, yung energy mo, ayun, nalalabas na, maganda ka na. Hindi siya yung parang kung ano yung pinipinta nung society na ito yung maganda, ito lang yung maganda. Pag hindi ka ganyan, hindi ka maganda. Hindi po. Nasa mindset siya. Kung papipiliin ka, Lara, ng kwento ng buhay mo, saan ka mag-uumpisa? Sa simula o sa katapusan? Oh my God. Sa umpisa na lang po, dahil di pa naman ako nagwawakas.
hindi ko pa alam yung mangyayari. Siguro sa umpisa, para mas ma-revisit ko siya. Parang ganon. Okay. Lara, nandoon nabanggit mo yung pagiging konserbatibo ng pamilya mo dahil nga Kristiyano, di ba? Catholic, tama? Lara, ang puso mo ba, hypothetical question na tanong ko para sa'yo, ang isang Lara ba ay handa ng pirmahan ang isang libro na nabubura ang pangalan? Hindi po. Parang, ba't ko pa pinirmahan kung mabubura lang din? Parang ganun po. Ano ang kaya mong isakripisyo para sa grupong Velvet? Ano ba? Tulog. Yan, tulog. Oo naman. Kasi lahat tayo, eventually magpupuyatan tayo dito. Pero kaya ko. Kasi ako po may hiluhin ako pag hindi nakatulog. Pero kaya ko yun i-sacrifice para lang mas maging okay kami as a group. Parang ganun. Okay. O bilang huling nakapanayam ko sa grupong Velvet, ito, itanong ko sa iyo bilang representasyon ng mga kasamahan mo. Ang grupong Velvet ba ay pinagbabawalang magkaroon ng mga kasintahan? Yes po. Yan. Para po focus kami dun sa kung ano ba yung goal, di ba? Focus sa goal, girls. Yun. Yung love life, andyan lang naman yan. Okay. O ito, dahil sabi nyo, bawal talaga. Hypothetical. Halimbawa, tumibok ang puso ng isa sa mga kasamahan mo at nag-confess na siya ay nahulog at nagmamahal na. Ano ang maipapayo mo sa kanya? Siguro, ano ko lang po siya, i-remind ko lang siya, uy, ba't ka pumunta dito? Anong goal, ate? Mag-aasawa ba? Mag-boyfriend ba? O ano? Kakanta? Kakanta. Ganon. Sasayaw? Sasayaw. Hindi, mamahal. Kami muna ang love mo. Kami muna yung jowa mo. Di ba naka-apat na kami? Parang ganon. Okay, nakakatuwa, no? Nakakatuwa ang ganong Yes. Sagot na kahit pabiro, malalim, no? Okay, bago ako tumungo din, no, sa mga pangahat na tanong para sa iyo, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang aking mga kakwentong Pilipino na imbitahan na suportahan ang inyong grupong Velvet and suportahan at sundan din ang inyong mga social media account. Hello po mga kakwentong Pilipino, iniimbitahan ko po kayo na i-follow ang aming mga social media accounts sa IG, Facebook, and TikTok. Sa Velvets po yan, VLVTZ. And ayun, yung mga ano rin po namin, yung mga individual na mga solo accounts, individual accounts, right? Velvet Demi, Velvet Luna, Velvet L, Velvet Kit, and of course, Velvet Lara. And ayun, dun nyo po malalaman kung ano yung mga susunod na mga kaganapan sa aming journey as Velvets. Ayan. And thank you rin po pala sa mga sponsors po namin, ang Fashionista Salon and Spa by Miss May, at sa Liternal Medical Aesthetic for taking care of our skin and well-being. Wow, ayan. Thank you po! Okay, mga kakwentong Pilipino, supportahan po natin ang grupong Velvet. And Lara, bilang pagtatapos ng usapan natin ngayon, may mga munti akong ibabato sa yung mga mapangahas na tanong. Okay po. Handa ka na ba? Gil! Unang mapangahas na tanong, Lara. Ang Velvet ay kinocompose ng 5 persona, 5 babae. Hypothetical. Halimbawa, 5 kayong rosas sa hardin, no? Mapupula. Kapag nakausap mo ba ang diwata ng kagubatan, kung papipiliin ka, aling rosas ang gagawin mong lanta? Ang hirap naman yan. Pwede pong wala. Pwede pong wala. Wala. Bakit? Wala. Gusto ko, colorful. Ayoko nang pag may isa kasing nalanta, lahat naman yun magdadamay-damay na din. So, nasa same environment naman sila. So, ang hirap naman ng tanong. Oh. Okay, Lara, lahat kayo ay nangangarap maging superstar, sumikat sa mundo ng pagtatanghal. Halimbawa lamang sabay-sabay kayong lilipad sa kalawakan. Sino ang sa tingin mo ang dapat maiwan sa baba? Grabe na yung tanong. Ang grabe. Wala lahat tayo sabay-sabay lumipad. Wala po talaga. Malalanta, walang maiiwan sa baba. Lahat tayo mamumukadkad at mamamayagpag. Okay. Wala.
bilang pagtatapos ng usapan natin, Lara, no? Kapag binigyan ka ba ng pagkakataon na bigyang kulay ang inyong grupo, pipiliin mo ba ang baghat? Yes! Kasi ang daming colors noon. Magiging colorful po kami. Okay. Maraming salamat, Lara, Thank sa you mga po. kasagutan mo ngayon. And mga kakwentong Pilipino, bago ko po tapusin ang aming panayam, sana po suportahan niyo po ang grupong Temple. Isang bagong grupo na magbibigay sa atin ng makabago, moderno, ng representasyon ng mga kababaihan. Huwag po tayong matakot at tuklasin ang mga babaeng magbibigay po sa atin at magdadagdag kulay at kwento sa mundo ng sining. Muli, Lara, maraming salamat. Thank you po. Ako po si Blue Roy at ito po ang Kwentong Pilipino.